the moment na si Pangulong Duterte ay nasa custody na ng ICC, ang mga pagkakaroon ng oportunidad na siya ay maipabalik sa Pilipinas, dadaan na po sa procedure ng ICC sapagkat na-custody na nila. Kaya yun talaga ang layunin nila Marcos at nila Romualdez at ng mga tauhan nila na magkaroon po ng physical elimination kay Pangulong Duterte in his presence dito sa Pilipinas sapagkat nababahala at natatakot itong Marcos administration sa nananatili po na very high popularity and very strong political influence na nagkakaroon po ng threat sa kanilang ambisyon sa pananatili at pagkonsolida ng poder at kapangyarihan, ang pananatili ni Pangulong Duterte as very significant among the political figures sa Pilipinas. Of course, ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte is equally popular. Pero iba pa rin po ang impact ng isang Rodrigo Duterte kapag siya ay nandito sa Pilipinas. At kapag nagsalita po siya, pinapakinggan siya ng taong bayan at dinudumog pa rin siya ng media. At dahil dyan, nagkakaroon ng matinding political insecurity si Marcos. No? At ginawa niya ang isang akto na kahalintulad sa lumang panahon ng Biblia na isang Judas Iscariote na akto. Ipinadukot niya, pinunduhan niya, at kinoordina nila ang pagpaplano na gamitin ang isang mafia-type organization na ICC. Uulitin po natin, there are more than 60 countries, almost 65 na mga bansang malalaki at malalakas ang hindi po kumikilala at hindi po kaanib sa ICC. Kasama po dyan ang Estados Unidos, Russia, North Korea, China, Saudi Arabia, Israel, Pakistan. No? Mga bansa po ito na hindi kumikilala. India, I think, hindi rin sumama sa ICC. So ang ICC po is a permanent body created by Rome Statute na pinirmahan po ng 117 countries. At umatras na dyan ang Pilipinas noon pong March 2019, nag-take effect na po ang ating pag-atras sa International Criminal Court. And it was even recognized by the Supreme Court na valid action po ang ginawa ni Pangulong Duterte sapagkat prerogative niya po yon. And by the way, ang ICC po is the court of last resort, no, so to speak. Subalit, ito po'y ginagamit na ngayon for political persecution and intervention. Bagamat ang intensyon may be truly correct sa intent, no, sa layunin, pero hindi natin may pagkakaila po na ang nagbunsod at nagtulak na magkaroon ng ICC ay lobby operations po yon ng mga leftist, socialist, and communist groups and organizations sa Europe. At yan din po ay kasama ang mga communist terrorist groups sa Pilipinas na nagkukunwaring mga aktivista at human rights defenders. So yun pong history ng ICC. Mayroon pong 117 na mga bansa minus the Philippines. Siguro right now nasa 116 ang bansang pumirma at nagpasakop sa treaty na bumubuo po ng International Criminal Court under the umbrella of Rome Statute o isang batas na ginawa po sa Rome at pinirmahan ng mga bansa na kaanib po sa pagbubuo nitong ICC. Mayroon pong 4 na sinasakop or 5 na mayor na mga kasalanan na pwede pong gamitin ang ICC lalo na po sa mga head of states, head of governments, mga military and police officers, no, sa iba't ibang mga bansang kaanib dito. Number 1 dyan is ang crimes against humanity. Yung malawakan pong mga paggawa ng mga karahasan o mga akto ng pamamaslang, panunupil sa mga sibilyan o sa mga mamamayan o sa taong bayan. Number 2, yung war crimes, no? Sa panahon ng digmaan o mga local or armed conflicts o civil war, ay gumawa ng mga karumal-dumal na at kalunos-lunos na krimen, war crimes, no? Usually nangyayari yan sa Africa, sa mga warlord ruled countries at sa may mga milisya at may mga armed conflict like sa Sudan, sa Rwanda, yan sa mga Ethiopia, sa mga lugar na ganyan. At ang pang-apat po, ang pangatlo po ay itong genocide, no? Halimbawa, ang ginagawa ngayon diyan sa
mga Rohingya sa Myanmar, no? At yung mga minority or mga native o mga indigenous communities na pinagpapatay. Yan po ay genocide, no? At ang pang-apat po ay ang mass murder o yung mga paggawa ng mga krimen laban sa sibilyan at gamit po ang puwersa ng gobyerno. So, ang lahat ng ito po ng mga krimen ay sakop ng ICC, supposedly. Pero alam niyo po ba na bago tayo pumirma sa ICC as part member and treaty member, ay noong 2011, sa panahon po ito ni Noynoy Aquino, dumaan ito sa isang resolusyon sa Senado. Parang isang confirmatory and endorsement resolution ng Kongreso, at pagdating po sa mga foreign relations, Senado po ang gumagawa niyan. Hindi kailangan may House of Representatives. So sa Senado po ginawa ito. And out of those, I think 17 ang pumirma at may isang abstention, o pag hindi lang abstention kundi bumutong no. Alam niyo po ba kung sino ang nagboto ng no? Na hindi tayo dapat magpa-member sa ICC? Sa panahon po nawala si Sir Eric. Good morning ka Eric, watching from Saudi. Nandito na yata ako, wala na ulit. Nandiyan na ba ako? Maayong buntag ka Eric, no? Ay, wala na ulit si ka Eric o nandyan ba? Hindi ko alam. I hope nandyan pa rin po ako sa inyo, no? Amik TV, nandyan pa ba ako? Rosa, ka Eric, Ipanaw, Sambayanan. Dito po. Dito pa, I'm still live. Kasi nawawala yung internet ni ka Eric. Go lang ka Eric, wag kalimutan sa... Opo, okay. Thank you, Amik. I saw your thumbs up. Thank you, no? So, may isa pong senador na tumutol sa panahon ni former President Noynoy Aquino at nagsasabi na wala po si ka Eric. Andito po ka Eric, watching from Oman. Live, alive. Ipanaw, Iboto. Andito ka pa Sir Eric. Oh, nandyan pa raw. Okay. Nandito pa, sabi mo na wala ako, Terry Baula. Nandyan ako. Okay lang, Terry. Andito ka pa, Sir Eric. Okay. I hope sa Facebook nandyan pa rin tayo. Isang senador po noong panahon ni President Noynoy Aquino na hindi pumayag na pumasok tayo sa ICC, ang pangalan niya po ay Juan Ponce Enrile. Oh. Si Juan Ponce Enrile, nagtahimik lang ito, itong si Manong Johnny, siya pala ang bumoto ng no sa Senado para wag tayong pumasok sa ICC. Ang dahilan at pagpapaliwanag ni Manong Johnny Enrile when he was the senator, when he was part of the Senate in 2011, during the time na magpapamiyembro at magpapasakop tayo sa ICC or International Criminal Court, ang sabi ni Manong Johnny Enrile na ngayon ay nagsisilbing Chief Presidential Legal Counsel ni Marcos Jr. The opinion of Senator Enrile then was, delikado yung ICC sapagkat pwedeng gamitin po yan ng mga kalaban ng gobyerno natin upang habulin at mapigilan po. Thank you, Noemi Browning. Deeply appreciated po ang inyong pagsuporta. Thank you. God bless you. Ang sabi ni Johnny Enrile, ni Senator Juan Ponce Enrile, ng senador pa siya, delikado yung ICC, yung Rome Statute at pumasok tayo sa ICC sapagkat ang ating mga sundalo at mga pulis at ang ating mga pamunuan sa gobyerno ay pwedeng habulin ng mga kalaban ng gobyerno. That includes the CPP, NPA, NDF, no? And this was the opinion of Senator Enrile 2011. So kung 2025, 14 years ago, nakikita na ni Manong Johnny Enrile na magagamit itong ICC para perwisyuhin ang ating mga pamunuan, opisyal, o ang ating mga organisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, including ang namumuno at mga opisyal ng gobyerno, sapagkat mayroon po tayong mga kalaban na komunistang teroristang grupo na marunong at magaling gumamit ng tinatawag na international influence and network operations sa abroad. So, thank you Vox Populi sa iyong pag-join sa ating Vox Populi Vox Day sa membership ng ating channel. Thank you so much. Mga kababayan, uulitin ko po no less than the current
Chief Presidential Legal Counsel of Marcos by the persona of Senator or Senate President Juan Ponce Enrile ang tumutol noong 2011 sa panahon po na nagkakaroon ng resolution of support and endorsement ang Senado para tayo ay magpasakop at maging miyembro ng ICC. Sinabi po ni Manong Johnny Enrile na delikado yung ICC na yan sapagkat pwedeng gamitin niya ng mga kalaban ng gobyerno, yung mga enemies of the state and enemies of the people, referring in his mind most likely to the CPP, NPA, NDF upang habulin, perwisyuhin ang ating mga namumuno ng gobyerno at ang ating mga namumuno ng sandatahang lakas at ng ating National Police. Hindi nga nagkamali si Manong Johnny Enrile. Yan nga po ang nangyari, mga kababayan. And exactly sa perspective ni Manong Johnny, pag nangyari yan, maapektuhan ang focus and dedication and operational integrity and operational dedication ng ating mga kasundaluhan at ng ating mga pulis, lalo na ng kanilang mga opisyal, kasi pwede silang habulin, perwisyuhin at ipitin sa ICC na ito ng mga kalaban ng gobyerno. At kapag sila ay nagkaroon ng kaso sa ICC at sila ay nahuli, you are on your own. Hindi ka pwedeng tulungan ng gobyerno. So ang gastos mo sa abogado, ang gastos ng pamilya mo sa pagharap sa mga kasong ito na piniperwisyo ka ng mga kalaban ng gobyerno o ng mga political opposition using this kind of a very manipulative and very highly subjective and partisan prejudiced na uri ng grupo itong ICC na nakita na natin nangyari ngayon kay Pangulong Duterte 14 years ago, nakita yan ni Manong Johnny Enrile. Siya nagsabi, o sino ngayon ang kasama? Maliban kay Pangulong Duterte na pinadukot ni Marcos sa ICC, gamit ang maskara ng Interpol Coordination and Liaison daw. Si Senator Bato de la Rosa, in his capacity as former Chief of the Philippine National Police. Si General Albayalde, posibleng maglabas din ng warrant of arrest kay isinama man siya sa mga akusado kay Pangulong Duterte dito sa very controversial na kaso na inihabla ng mga komunistang terorista at grupo nila Trillanes itong crimes against humanity on the ground of the war on drugs ni Pangulong Duterte. Maliban kay Senator Bato de la Rosa, kay General Albayalde, lumalabas ang pangalan ni General Eliazar, no? So this is very correctly, or this was very correctly projected by Senator Enrile na magaganap nga ang pagiging instrumento ng ICC para pakialaman ang ating pangloob na usapin at mga proseso ng ating paglaban at pagpapatupad ng programa upang labanan ang communist terrorist insurgency, labanan ang domestic terrorism, at labanan po ang mga transnational crimes na pumapasok sa Pilipinas. At kapag ginamitan po ng poder ng gobyerno at ito po ay nakita na oportunidad ng mga kalaban ng gobyerno na pwede silang umikot sa sistema natin at pumunta ng ICC, ay pwedeng magkaroon ng malaking problema ang mga government officials, leaders, and officers as well of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Exactly what happened to former President Rodrigo Duterte. Klarong-klaro, mga kababayan, no? Demoralized na po military personnel sa gawa ni Tory. Sana dumami pa po ang nagwi-withdraw ng support kay BBM. Hindi malayong maganap yan, Vox Populi, Vox Dei. Kay Eric, di ba doon pumupunta ang mga komunista sa Netherlands? Nandun po sila ahead sa atin, Rosa Sarg. 40 years ago, nagtayo po ng international department ang CPP, NPA, NDF diyan sa Utrecht or Utrecht, the Netherlands. Malapit lang po ito sa Hague, sa headquarters and center of operations ng ICC sa The Hague, Netherlands. No? Tama po kayo, ang Norway, Belgium, Germany at Netherlands ay naging sentro po ng international operations at international department ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF. Dahil doon po, legal ang komunista at legal ang mga communist activities because they do not use directly the armed terrorism component to fight their government.
Samantala sa Pilipinas, dalawa pong mukha ng komunistang terorista sa Pilipinas. May nagkukunwaring mga party list, mga recruiter sa schools, mga union infiltrators, mga government infiltrators, mga recruiter sa simbahan at iba't ibang sektor na hindi direktang humahawak ng armas. Yun ang tinatawag na white area or so-called urban operations and sectoral infiltration and government bureaucracy infiltration. Mayroon isang muka na armado, ito yung NPA. Pero iisa lang po ang namumuno. Sa NPA at sa NDF, ang NDF po, yun ang pumapayong sa mga underground organizations na naglalayong pabagsakin ng gobyerno at palakasin ang NPA para lumaban sa gobyerno. Yan ang NDF, mga sectoral underground mass organizations po yan. Ugmo. No, bawat sektor may mga underground sila. Armado at hindi armado at mayroon silang tinatawag na parang broad alliance kunwari. Pero ang NDF bilang organisasyon ng mga underground sectoral organizations na binubuo mismo ng Communist Party of the Philippines, kagaya ng NPA, Communist Party pong namumuno. Kaya ang pagtawag sa kanila, CPP-NPA-NDF. Sapagkat iisa lang po ang tuhog ng bituka nila. Ayun. Klaro Neneng. Okay. So, malinaw mga kababayan kung ano po ang pinapatunguhan nito ng ating tinutumbok. Even the current presidential chief legal advisor of the president na si former Senate President Manong Johnny Enrile, nakita po niya ang kahalagahan na hindi dapat tayo pumasok at matatrap tayo sa pagpasok sa ICC sapagkat pakikialaman nila at pwede po itong gamitin as instrumento para sa pagbingatibo o balikan at ipitin at perwisyuhin ang mga nagiging pinuno ng gobyerno natin at pati na po ang pinuno ng Sandatahang Lakas, mga officers nito at ng Philippine National Police. Exactly! Wow! Exactly how Manong Johnny Enrile predicted and made his foresight about ICC 14 years ago. Ito ngayon ang nangyari kay Pangulong Duterte. Nagkaroon ng isang presidente na maro ang kanyang grupo at nakita nila na pwedeng ikutan ng sistema. If they cannot assassinate or politically defeat the Duterte political camp, like mawala physically dito sa Pilipinas, si Pangulong Rodrigo Duterte, at makripol o maparalisa nila ang political influence ng Duterte political camp, nakita nila na ito ay isang pagkakataon na pwedeng gamitin ang komunistang terorista, Rose Isaiah. Thank you so much sa pagpapakulay from New Zealand yata si Rose. We support PRRD and the Filipino people are crying for justice. Thank you, Rose Isaiah. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, no, mga kababayan, klarong-klaro na ginamit ni Marcos Jr. dito ang expertise of the CPP, NPA, NDF na gumamit ng tinatawag na ISW. Bakit nasa Netherlands at Europe at Amerika at Canada at iba't ibang bahagi ng daigdig ang CPP, NPA, NDF? Through their international department. Sapagkat ang tawag po namin dyan sa ganyan na linya ng trabaho or line of work sa loob ng CPP, NPA, NDF, tinatawag po yan na ISW. International Solidarity Work. Hoy, Brown Morel, thank you from Ireland. Pumunta po kami dito sa The Hague. We are here to show our support and love to PRRD. Maraming salamat, Brown Morel. We are proud of your effort and we are happy and inspired to hear about that. Thank you sa pagpapakulay mo, Brown Morel. Very, very good. Thank you so much. Mga kababayan, malinaw po na itong nangyaring ito ay hindi pwedeng maghugas kamay si Marcos. He made a conspiratorial agreement with the CPP, NPA, NDF, with the remnants of opportunist political groups like itong Dilawan at Pinklawan, at kasama ang mga komunista ito, pati na ang hilaw na komunistang grupo nila Reza Hontiveros. Ginamit ito nila Marcos dahil ito ay mga solid anti-Duterte because of their animosity and hostilities against the Duterte dahil tinamaan sila ng mga patakaran at programa ng gobyerno ni Pangulong Duterte, lalo na po itong mga communist terrorist group
at mga infiltrators of the government at mga saboteurs, no? Mga mananabutahi ng ating mabuting pamamahala. So wala silang takbuhan kundi kay Marcos na dahil nawala at hindi nanalo si Leni Robredo na manok nila. And by the way, the CPP, NPA, NDF, no, ay bahagi po doon sa tactical alliance ng eleksyon kay Leni Robredo. The turn of events, sabi ni Amik, thank you sa pagpapakulay, signifies, sabi ni Amik TV45 na nakabase sa London, is in alliance with the leftist. Nila. Nila, sabi ni Amik. I agree, brother Amik. Thank you for the support watching in Canada. Marmalade Pie, na nagpasalamat siya kay Brown Morel. At Mirna Magno, sa paniginip ko si Sara Duterte na ang presidente sa taong ito. I dream of the same. Mirna Magno. We dream of that. Maraming Pilipino. Para hindi na magkagulo at maayos na ang ating bayan. So, very clearly, it was a grand conspiracy na naulit muli, no? This time si Marcos na at sila Romualdez ang gumagamit sa CPP, NPA, NDF sa mga bulok na politikong remnants ng Dilawan Pinklawan Alliance at ng mga hilaw na komunistang grupo nila Hontiveros. Bakit ko tinatawag na hilaw na komunista itong grupo nila Hontiveros? Dahil ito ay walang NPA. In fact, they are ideological rivals. No, pinagpapatay ito ng NPA ang mga organizers ng grupo nila Hontiveros na akbayan noong 10 years ago. Kaya sila ay magkalaban. Hanggang ngayon, ideologically, hindi sila magkakaisa. Hilaw na komunista po ang grupo ng akbayan. Iba po ang anak bayan. Ang anak bayan po ay nasa CPP, NPA, NDF. Yan po ay front organization ng CPP, NPA, NDF. Ang akbayan ay mga hilaw na komunista dahil wala silang armed component, wala silang armado. But they want to overthrow the government through popular revolt or popular uprising in due time. Ang tawag po dyan ay Trotsky. Trotsky na style, no, sa Russia, old Russia. Si Leon Trotsky na style yung Trotskyites. Ang CPP, NPA, NDF, mga teroristang grupong komunista sapagkat may NPA sila. Now you understand it. Okay? So itong hilaw na mga komunista, politikong bulok na survivor ng Dilawan Pinklawan at ang communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF, naging Chapsoy Alliance yan sa ilalim po ng pamumuno ni Romualdez sa benepisyo nila Marcos. At kinukonsente siyempre ni Marcos. Alam po ba ito ng Armed Forces of the Philippines? Yes. Alam nila ito. Lalo na ng intelligence groups and agencies. Pero wala silang magagawa dahil tatanggalin ang mga officers nila or aalisin sila at iipitin mga pundo nila kapag sinabi nila ito kay Marcos. Kaya tayo na nagdi-discuss nito. Napansin mo ba paano mag-talk si tatay parang slur? Yeah, napansin ko rin po. Sabi nga ni Attorney Mijaldea, by the way, mayroon na palang iniinda si Pangulong Duterte na hearing deficiency. No, mahina po yung kanyang hearing ni Pangulong Duterte, and because of that, nagkakaroon po siya ng tinatawag na hearing deficiency. Ganon din po ang kanyang blood pressure, very unstable na, at I think minomonitor siya medically sa facility ng detention doon sa ICC compound. No? So, hindi ko alam bakit nawawala tayo, sabi nila. Anyway, hayaan mo na kung mawala yung ating Facebook. Importante na sa YouTube tayo. Babalikan ko na lang mamaya ang Facebook. So, malinaw po na ang pagdukot at pagpapadukot kay Pangulong Duterte ay nagkaroon po. Nawawala ka Eric, LD. I pray for your dream. No? Oo nga, mahina ang internet ko, LD. Lead V. Ito yung problema ko po. No? Every time mag-live ako, ang problem ko ay ang internet. I'll try to look for other internet connectivity ko sa area ko. No, mahahanapan ko po ito. Napakahirapan naman magpakabit dito ng internet sa area ko ngayon. Yung eye signal niya, sobrang taas ng sugar niya. Correct. At may tubig daw sa likod ang mata niya. Kaya may retina diffraction, no? Naapektuhan ng kanyang retina. Hindi siya masyadong makakakita lalo na pag malayo at medyo disoriented ka pag may hearing deficiency ka at hindi ka masyadong makaka-interact. Tama po yan,
Emma Castillo dito sa USA, okay naman. Okay. Thank you po. So mga kababayan, ang ganda ng talakayan natin. Kaso lang, I have to travel. Please, I'll be back. May pagtitipon po mamaya sa iba't ibang panig ng bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig natin na mayroong mga Filipino communities na nagtitipon. Loud and clear ka Eric watching from USA. Edna von der Heide. Thank you sa inyong pagsusuporta. Ang ganda ng talakayan natin na nabulgar ngayon that even the Chief Presidential Legal Counsel of Marcos by the person of Johnny Enrile, Senator Johnny Enrile, ay nagsasabi na noon 14 years ago pa, hindi siya bumoto kasama sa Senate resolution na nag-iendorso sa ating pagiging miyembro ng ICC sapagkat nakikita niya na gagamitin ng ICC for political persecution and harassment. Sabi niya, ang mga leaders, halong permi ka Eric, sabi ni Judy Barquilla at ni Maki Palad, dito sa Italy ako ka Eric, okay din. Nesi Taburete. Gagastusan mo ito ng personal na pera mo. Kaya dapat mag-ambag-ambag na tayo ng piso-piso para kay Tatay Digong. Napakamahal po ng legal services ng lawyer sa Europe. Lalo na ang makakapag-assist kay Attorney Mijaldea at posible kay Attorney Harry Roque. Sapagkat you are on your own kapag kinasuhan ka at ikaw ay dinakma o sinakmal ng ICC. Exactly the predicaments right now na hinaharap ng pamilya Duterte. Kawawang-kawawa talaga. Kaya this is a crime against the Filipino people. Amik, thank you Hindi kaya nagbayad ng internet mo. Hindi kaya ng internet mo mag-simulcast ang FB at YouTube, Brad. Mukhang ganun nga. You pointed it out. I agree, no? Mukhang kailangan ko siyang itigil ang YouTube, ang Facebook, no? Ayan, tinigil ko muna ang Facebook. Amik, thank you for giving me that advice, no? Mahina yata ang broadband width ng akin internet, no? Thank you. Kaya nawawala siya. Now I understand it, no? Babalik po ako kasi mamaya ulitin ko 4 PM may pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Dito sa Metro Manila po, umiikot na ang mga military trucks and police patrol kahapon pa. At kay Eric, paano ipadala ang tulong namin para kay Tatay Digong? Hindi ko po alam kasi hindi dapat sa akin manggagaling, but I will talk to the core leaders nila. Mas maganda kay VP Sara na natin ipadala, no? Sa kanyang anak na. O kaya kay Mayor Basti sa Davao. Pwede 'yon. Pwedeng ganun po. Ang tagal kong di nakapanood ng live mo ka Eric, super busy kasi. Oo, Judy, Ramadan ngayon Kaya pala yung mga ka-meeting ko kahapon, 6:30 na sila kumain at nag-inom ng tubig. Okay. Yes, totoo. Ambag-ambag tayo. Kay Mayor Basti siguro natin yan ipapadala direkta sa Davao at o kaya kay Vice President Sara Duterte. Grabe po ang gastos nito. Binanggit yan mismo ni Johnny Ponce Enrile na tatamaan ka talaga ng pamimerwisyo na ito. At ang pamimerwisyo na ito ng komunistang teroristang grupo at mga sponsor ng mga durogistang gobyerno ng Dilawan at Pinklawan at mga hilaw na komunista, ngayon po ay iniinda na nila Pangulong Duterte sapagkat nakipagsabwatan sa kanila si Mr. Marcos. Kaya mga kababayan, I hope makakabalik po ako kasi malayo-layo pong travel ko, no? Amik TV 45, Marmalade Pie, Daya Nang. Gusto ko rin mag-ambag para sa abogado ni Tatay Digong. Napakamahal po. Millions ang gagastusin dito. Hi ka Eric, watching while on the way to Rome. Oh, you're going to Rome ma'am? Mga kababayan, please bear with ka Eric, no? Babawi ako mamayang gabi. Kung makakabalik ako doon sa Liwasang Bonifacio, I have to travel. Maaga kasing schedule ng mga manggagawa. So, uulitin ko, i-discuss natin ito ulit. And I'm sorry na nawawala ang ating internet connection, but nonetheless, thank you for staying on. No? Mga kababayan, napakaganda po ng talakayan natin ito. May pagkakataon pa po at may tsansa na maibabalik si Tatay Digong, lalo na po kapag mayroong magaling mag-influence operation din po. Ani Joe, thank you sa pagpapakulay at pagpapahabol. Doon sa ICC at ipapakita po ang humanitarian side of abuse against the civil and political rights of Duterte, ni Rodrigo Duterte, at therefore void ab initio ang pag-custody sa kanya. So, dapat i-quash ang kanyang warrant of arrest
at i-release siya ng ICC in cognizance, no? Kung hindi man sa Pilipinas kagad o sa isamang mga entity or organization na nire-recognize din. Pero mas maganda sa Pilipinas na. Pwede rin po siyang manatili sa Davao sapagkat yun talagang hometown niya, ang home city niya. Hindi pa po lahat, hindi pwede. I think between March to September, pwede pa pong mag-file ng intermediate petition for the release ni Pangulong Duterte. Bahala na po dyan ang mga abogado nila paano gawin yan sapagkat from the very start, the abduction and rendition equivalent to kidnapping of former President Duterte was an act of illegal and criminal activity that cannot be tolerated by ICC. So therefore, ibalik dapat siya sa tamang proseso. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.